Yan. So, patuloy po tayo sa series natin na pinamagatan po natin gifts. Ano? And subtitle natin ay Kingdom Stewardship and Generosity. No? So, last Sunday po, nag-online na tayo. Pero pinag-aralan po natin yung gifts from God. So, ano yung mga gifts from God? Alala nyo na? Ano yung 5? Strength, character, wisdom, opportunities, and people. Alala na? Ano? So, si Lord, hindi tayo binibigyan ng pera. Pero binibigyan tayo ng 5 bagay na ito na pwede natin gamitin para magkapera. Ano? At yung 5 bagay na to, strength, character, wisdom, opportunities, and people, pag sinamak mo sa isang word lang, dalawang word, God's favor. Sabi sa ito mo, God's favor. God's favor. Ano? So, gamitin po natin yung mga binigay ng Lord sa atin para mag-produce ng wealth. No? So, patuloy tayo sa pag-aaral po natin. Sa Luke chapter 21, verse 1 to 4, sabi po diyan, as Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. So, pumunta si Jesus sa temple, na-obserbahan niya yung mga tao na nagbibigay ng kanilang offering sa temple. Ano? Isa sa napansin niya, itong mahirap, poor, na babaeng balot, na naglagay ng 2 barya. Ano? Tapos ano yung sabi ni Jesus tungkol dun sa mga nagbibigay? Sabi ni Jesus, truly I tell you, this poor widow has put in more than all the others. Ano? All these people gave their gifts out of their wealth, but she out of her poverty put in all she had to live on. Ano? Sabi ni Jesus, yung babaeng balo na mahirap, mas marami pa yung binigay niya kumpara dun sa mga mayayaman. Nakuha natin? Ano? Kasi yung mga mayayaman, malalaki yung amount na binibigay nila, pero sa kanila, bariya lang yun. Nakuha niya? Pero yung babae, 2 bariya lang yung kanyang binigay, pero sa kanya, lahat-lahat na yun. Kaya yung kanya, mas marami yung binigay niya, mas malaki yung binigay niya, kasi lahat-lahat lang sa kanya yun. So, hindi pinag-uusapan yung amount. Ano? Pinag-uusapan yung percentage. Nakuha natin? Ano? So, pwedeng nagbigay ka, pero 0.1% lang yun ng kayamanan mo. Ano? So, pwedeng nagbigay ka ng 100,000, 200,000, pero 0.1% lang siya. Pero itong babae, yung binigay niya, ilang percent? Ilang percent yung binigay niya? 100%. Ano? Kaya sabi ni Jesus, mas malaki yung binigay niya. Sabi meron isang kwento. Meron tayong isang lalaki. Tinanong siya ng kanyang pastor. Meron tayong building project, papagawa tayo ng building. Magkano ba yung bibigay mo? Sabi niya dun sa negosyante. Sabi ng negosyante, Pastor, gusto ko kong ibigay yung kagaya ng binigay ng babae pa. Ano? So, pagdating nung sumunod na Sunday, sabi ng pastor, i-announce niya, papurihin po natin ang Lord sa buhay ni brother na ganito, no? Magbibigay po siya ng 10 million pesos. Nagulat yung negosyante. Pastor, hindi naman 10 million pesos yung sinabi ko. Sabi ko, di ba yung magkano yung binigay ng babaeng pala, yung din yung bibigay ko. Sabi na, alam mo ba yung binigay ng babaeng pala? Binigay niya lahat. 100%. Ano? Ang sabi ng negosyante, ang iniisip ng negosyante, bibigay niya pariya lang. Kasi yung babaeng pala, binigay pariya. So iniisip niya, pariya lang yung bibigay niya. Ano kung tinawag siya ng pastor? Pero ang hindi na naintindihan, ang sinasabi pala ng verse, 100%. Hindi ba yan? Kapag mo natin? Yes. Ano? So, ang title po natin this morning ay Blessed. Sabi sa atin mo, blessed ka. Blessed ka. No? Bakit tayo blessed? Kasi binigyan na tayo ng Lord. Sabi sa atin mo, binigyan ka na. Binigyan ka na. Ano? Binigyan ka na ng strength. Binigyan ka ng skills. Ano? Tinuturuan na tayo ng Word of God para mag-build yung character natin, para maging apple tayo. Binigyan na tayo ng mga people around us. Ano? May mga kaibigan tayo, may mga kapamilya tayo, may mga kasama tayo sa church.
Binigyan tayo ng wisdom. Can you say amen? Ano? At binibigyan pa tayo ng Lord na ideas. Pag kailangan mo pa ng wisdom, pwede ka pang humingi. Diba? Pwede ka mag-ask ng wisdom. Binibigyan tayo ng Lord ng opportunities. Kaya blessed po tayo. Ano? Itong babae, yung kwento ko sa babaeng balo, ano? Kina-mention ni Jesus kasi kahit mahirap siya, kahit babaeng balo siya, nakapagbigay siya. Ano? Alam niyo po ba sa panahon ni Jesus, yung babaeng balo, sa kanila po kasi, ang pwede na mag-work, mga lalaki. Hello? Hindi ka pwede mag-hire ng babae na magtatrabaho. Ang babae nasa bahay ka. Ang babae walang work. Ano? Kaya po pag naging babaeng balo ka, ibig sabihin, namatay ang asawa mong lalaki, wala ka ng source of income. Nakapagin niya? Kasi wala nang tatrabaho para sa pamilya. Kasi patay na yung lalaki. Ano, gano'n po siya kahirap. Gano'n po kahirap, nung panahon po nila, mahirap maging babaeng balo. Kasi wala nang bubuhay sa'yo. Kailangan po yung mga anak ang bubuhay sa'yo. Paano kung wala kang anak? Or paano yung anak mo walang trabaho? Ano? So, kaya po ang kwento sa kanya, she is a poor widow. Pero, kina-mention ng Panginoon, pinapurihan siya ni Jesus, nirecognize siya ni Jesus. Kasi, nagbigay pa rin siya sa temple. Ano? So, si Jesus, si Jesus at yung babae, naiintindihan nilang pareho yung importance ng pagbibigay. Nakapaniya? Ano? So, itong babaeng balo, naiintindihan niya, kahit sa sitwasyon niya, sa tingin ng tao, sa sitwasyon niya, mukha siyang mahirap, mukha siyang kawawa, mukha siyang kaawa-awa, pero sa isipan niya, bless ako ng Lord. Kaya pwede kong mag-bless ng church, pwede kong mag-bless ng templo kasi bless ako. Ano? Ganun po ang thinking ng isang taong blessed. Ano, pag bless ka, alam mo, binabless ka ng Lord, hindi ka matakot. Ano kami tabi mo, matakot ka ba? Ano? So tayo po, ano? Binabago tayo ng Lord, dumadama tayo, hindi tayo matakot. Ano? So huwag po tayo masyadong mag-honor ng tao. Ano? Comment ba po? Huwag tayo masyadong mag-honor ng tao. Bakit ko sinasabi yun? Kasi minsan po, mas marami yung binibigay natin sa tao kaysa sa Lord. Ano? So, matutunan po natin, sa series po na ginagawa po natin, mas matutunan po natin na mas malaki yung binibigay natin sa Lord kaysa sa tao. Ano? Ang mapag-aralan po natin. Ano? Bakit po? Tayo nagbibigay dahil inutos ng law, dahil sinasabi na ng religion, hindi ba yung reason ba tayo nagbibigay? Tayo nagbibigay dahil tinutulak tayo, pinapersa tayo. Ang pagbibigay po ay principle. Sabi sa tanong ko, principle. Ano? Principle siya, na kaya tayo nagbibigay kasi naintindihan natin yung purpose. Sabihin niyo po purpose. Ano? May purpose kung ba tayo binabless ng Lord? Diba, tinanong ko sa inyo last Sunday. Ano yung reason ba tayo nag-work? Diba? Bakit ka gusto mag-work? Ba't tayo nag-work? Ano yung reason ba't gusto natin pag-aralin at makapagtapos yung ating mga anak? Diba? Ano yung pinaka-basic reason? Kasi gusto natin magka-pera. Diba? Gusto natin kumita. Yun yung pinaka-basic reason. No? At gusto ng Lord din, i-bless tayo. Can you say amen? Amen. Mga gusto ng Lord, i-bless po tayo. Ibig sabihin, gusto ng Lord, kumita talaga tayo. Pero, ano yung reason bakit tayo gustong i-bless ng Lord? Ano yung purpose ba tayo gusto ng Lord na kumita? Nawa po natin? Ano? So, kailangan po maintindihan natin yung purpose na tayo binibigyan ng income ng Lord. Of course, kailangan natin ng panggastos, kailangan natin ng pambayad ng bills, pag-tuition, ano? Pag-maintain ng tirahan, pag-maintain ng sarili, diba? Hindi naman pwede sabihin mo, hindi na ako naliligo kasi wala akong pambili ng shampoo, tsaka sabon. Pwede ba yan? Diba? Ayaw ba naman mga Pilipino, naliligo tayo araw-araw, kahit sobrang lamig, naliligo pa rin tayo araw-araw. Ano? Huwag na tayo
ipuko, huwag nyo na ipuko. At hindi ko pa tayo araw-araw, may malamig. Ano? So, kailangan natin ng panggastos. Ano? Pero ganun lang ba? May nag-i-stop lang ba sa ganun? Yung kaya tayo kumikita kasi para may panggastos tayo. Ano? Ano ba yung sinasabi ng Bible? So, si Jesus at yung babaeng balo, naintindihan nila yung purpose ng pera. Ano? Yun po yung kailangan natin maintindihan. Ba tayo binibigyan ng Lord ng kita? Ba tayo binibless ng Lord? Ba tayo binibigyan ng opportunities, ng wisdom? Ba tayo binibigyan ng lakas, ng talino? Ano? Para lang pa kumita. At pag kumikita ka na, saan mo gagamitin yung kinikita mo? Ano purpose mo kinikita mong pera? Ano? So ito yung pag-aaralan natin this Sunday and next Sunday. Ano? So dalawang Sunday po yan kasi marami tayong reasons. So first point po natin. Una po, para mag-develop yung good stewardship. Ano? Pag binless ka ng Lord, kaya ka binibless ng Lord para po ma-develop yung stewardship natin, yung management, para tayo nagmamanage. Yung pagiging mabuting katiwala. Ano? So yung blessings na meron tayo, pinagkatiwala lang sa atin ng Lord. Hindi lang yung work lang, ano? Yung family natin, yung mga loved ones natin, yung talino natin, lakas natin, lahat po ng meron tayo galing sa Lord. Sabi mo, galing sa Lord. Galing sa Lord. Ano? At yun po, pinagkatiwala lang sa atin. Hindi tayo ang may-ari. Ano? Hindi po tamang kaisipan, yung isipin mo na ikaw yung may-ari nung nasa sa'yo. Pinahirap po yan ng Lord. Ano? Pwedeng bawiin ng Lord anytime. Ano? Anytime pwedeng bawiin ng Lord. So, kailangan po maging mabuting katiwala tayo. So, nagtakita lang po natin ito sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Sabi po niya, but remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors that it is today. Sabi sa tanong mo, remember the Lord. No? Yung pang problema sa mga tao, makakalimutin tayo. Sa totoo naman talaga, makakalimutin po tayo. Kailangan natin lagi ng reminder. Di ba? Magbuti na lang kung mayroong gadget, pwede natin mag-set ng reminder, ano? Para ma-remind tayo. Ganun din po sa ibang mga bagay, marami tayong nakakalimutan. Diba? Kaya kung minsan, mag-isama, nag-aaway, nakalimutan yung birthday, nakalimutan yung anniversary, nag-aaway tuloy. Ano? Kasi makakalimutin tayo. Pero pinapanalutin mo ng Word of God, huwag natin makakalimutan. Ang pinaka-importante, huwag natin makakalimutan si Lord. Ano? Dito sa Deuteronomy chapter 8, yung mga tao, pag na-bless na tayo, pag nasagot na ng Lord yung mga prayers natin, yung mga hinihingi natin sa Lord, pag ibinigay na sa atin, nakakalimutan na natin sila. Ano? Sasabi mo sa atin, huwag mo kalimutan sila. Kalimutan si Lord. Ano? So, binibigyan tayo ng Panginoon ng ability to produce wealth. Ano, huwag natin siya kalimutan kasi lahat ng meron tayo galing sa Lord. Yung talino natin, yung lakas natin, yung mga ideas na meron tayo, kaya tayo nakakapag-work, kaya tayo kumikita, kasi binigyan tayo ng Lord ng talino, ng lakas. Intindihan mo natin? Ano? Normal tayo mag-isip. Hindi naman katabi mo? Diba? Normal yung katawan natin. Diba? Ang katawan po natin normal. Kompleto tayo ng kamay, ng paa. No? Kompleto tayo ng mata, ng ilong, ng bibig. Ano? Lahat po tayo dito, kompleto tayo. Ano? Blessing in the Lord. Pwede ka mag-work ng normal, hindi ka mahihirapan mag-work ng trabaho kasi normal yung katawan natin, normal yung pag-iisip natin. Blessing po yun. Bakit tayo binibless ng Lord? Ano? Sabi po dyan, covenant. Sabi ko covenant. Ano? Pag sinabi ko covenant, yan po yung commitment bigat sa atin. Ano? Committed si Lord na mahalin tayo, alagaan tayo, ingatan tayo, mag-provide para sa atin, para i-bless tayo. Commitment bigat yun. Covenant bigat yun sa atin. Ano? Hindi ka niya iiwan, hindi ka pababayaan. Ano man yung kailangan mo, ibibigay niya at sobra-sobra pa. Ano? He can give us more than we ask or imagine. Ganun katindi yung love ng Lord sa atin. Ano? Kaya tayo binibigyan ng favor, binibigyan tayo ng ability to produce wealth, ano, because He loves us. At committed siya na ibigin tayo forever. Yung pag-ibig niya, unconditional.
Ano, ganun po katindi yung covenant ni God para sa atin. No? So, kailangan lang po natin i-recognize si God yung owner, si God yung employer natin, ano? Siya yung nagbibigay sa atin ng work, siya yung nagbibigay sa atin ng income, siya yung may-ari ng lahat ng blessings na binibigay niya sa atin. Kailangan lang po matutunan natin maging mabuting katiwala. Ano? Ng mga favor, ng mga blessings na binibigay niya sa atin, maging mabuting katiwala po tayo. So, na-honor natin si God kapag ginagamit po natin ng mga blessings na meron tayo for His purpose. Ano? Hindi lang natin ginagamit para sa sarili natin, kundi binibigay natin, ginagamit natin for the purpose of God. Ano? Sino na mapapagkatiwalaan sa maliit, mapapagkatiwalaan sa mas malaki. Ano? So kung gusto niyo po ng promotion, ng increase, gusto niyo po ng mas malaking kita, ano? Ang hinihingi lang po ng Lord, mapagkatiwalaan tayo sa maliit. Kasi pag nakita ng Lord na napapagkatiwalaan tayo sa maliit, mas mapapagkatiwalaan tayo sa mas malalaki. Principle po, whatever you don't manage, whatever you can't manage, you will lose. Ano? Bakit po, hindi tayo lahat kasing yaman ni Elon Musk? Naisip niyo na po ba yun? For example, yung yaman ng buong mundo, kung gano'n man lahat ng pera ng buong mundo, pagsama-samahin, sabihin na natin 100 trillion yung pera sa buong mundo. Ano? Hahatiin sa lahat ng tao. Hahatiin sa lahat ng tao, gagawin, i-reset, pantay-pantay tayong lahat. Bibigyan tayo ng pantay-pantay na pera. Sabihin natin, tigta 10 million pesos tayo lahat sa buong mundo. $10 million. Alam niyo ba ang mangyayari? Alam niyo po ano mangyayari pag meron tayo lahat tigta $10 million? Yung pera, babalik pa rin kay Elon Musk. Babalik pa rin kay Henry C. Babalik pa rin kay Ayala, kay Lopez. Babalik pa rin sa kanilang lahat yun. Naniniwala ba kayo? Alam bakit? Ano? Kasi magkakaiba tayo ng paraan ng pagmamanage. Nakapali niya? Ano? Pag binigyan ka ng 10 million pesos, $10 million, ano mong gagawin? Bibili ng iPhone, pupunta sa SM, di ba? Bibili ng sasakyan. Tama? Kapag pumili ka ng iPhone, yung pera mo, pupunta ulit sa Apple. Babalik lahat po yun sa kanila. Nasusundan niyo po yung logic? Ano? Kaya yung mayaman, kaya sila mayaman, kasi may bumibili ng binibenta. Kaya kahit kung pantay-pantay tayo ng pera, eventually, yung mayaman, yayaman pa rin. Yung mahirap, maghihirap pa rin. Unless, marunong ka mag-manage. Nasundan niyo ba? Ano? So kaya hindi talaga mangyayari na bibigyan tayo ng pera na pare-pareho, magkakapantay. Ano? Kasi ang gagawin natin, ang unang gagawin natin, bumili. At pag bumili ka, nilabas mo na yung pera, binigay mo na dun sa nagbibenta. Ano? Kaya maraming mga mayayaman na Chinese, maraming mga mayayaman na Jewish, ano? Na foreigner, kasi sila yung mahilig mag-negosyo. Sila yung marunong mag-manage. Ano? Sila yung magaling magbenta. Kahit maliit lang yung tubo, pero marami silang magbenta. Kaya sila yung mayaman. Ano? At yung mga hindi yung mayaman, kaya uubos yung pera nila kasi bili ng bili. Ano? So ang point po natin, ano? Kailangan marunong tayo mag-manage. Hindi kayo be-bless ng Lord para lang gamitin mo sa luho, sa babae, sa lalaki, sa bisyo, sa sugat. Ano? Uubusin mo lang yung blessings na ibibigay sa inyo ng Lord. Tapos hindi mo pa siya mag-glorify, hindi mo pa siya mare-reflect. Nakuha po natin? Ano? A blessing becomes a greater blessing when it is placed in faithful hands. Ano? Yung blessing, mas magiging malaking blessing pag ibinibigay doon sa mga kamay na marunong manage, sa mga kamay na magaling, na mga mabubuting katiwala. Nakuha po natin? Ano? Kaya po, yung mayaman ng Samsung,
mayaman si Elon Musk, mayaman ang mga may-ari ng gasolinahan, ano? Kasi bili tayo ng bili ng mga produkto nila. Ano? Of course, ibang usapan yung corruption. Yung yumaman dahil sa corruption. Ibang usapan yun. Ano? Ang pinag-uusapan natin yung yumayaman, lumalaki ang kumikita dun sa tamang paraan. Ano? So, ang question po sa atin, tinatanong ba natin sa Lord, ano? Lord, paano ko magagamit yung binigay mo sa akin? Yung mga blessings na binigay mo sa akin, paano ko gagamitin? Saan ko gagamitin? Namamanage ko ba yung mga blessings na binibigay mo sa akin? Ano? Pwede ba ako, Lord, mapapagkatiwalaan ko ba ako ng more blessings pa? Ano? Darating ba sa future na magiging milyonaryo tayo? Kasi marunong tayong mag-manage ng pera, ng blessings. Ano? So yun po yung mga kailangan na maging tanong natin. Ano? Second point po na, honor God. So, una po, kaya tayo binabless ng Lord, kaya tayo binibigyan ng kita ng Lord para ma-develop po yung good stewardship. At pangalawa, para to honor God. Bigyan natin ng honor sa Lord. Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Ano? Sabi sa tabi mo, honor the Lord. Honor the Lord. No? Yung mga blessings po na meron tayo, kailangan po lagi tayo ibalik kay God. Kailangan po yung glory na pupunta sa Lord. Kaya po kaya? Ano? Every blessing na dumating sa life natin, every income, si Lord po ang nag-glorify. Si Lord yung ina-acknowledge natin na siya ang source ng lahat ng meron natin. Ano? Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil malakas tayo, hindi dahil magaling tayo, hindi mo dahil ma-discarte tayo. Ang honor nasa Lord. Kasi siya, sa Kanya galing yung lahat. Kaya tayo nakapag-work dahil sa Lord. Kaya tayo na-promote dahil sa Lord. Kaya tayo na-increasean dahil sa Lord. Kaya tayo nagkaroon ng bagong kliyente dahil sa Lord. Ano? Kaya tayo nagkaroon ng bagong trabaho dahil sa Lord. Si Lord lagi ang source. Nakuha ba natin? Ano? The greatest way to enjoy God's blessings is to never forget the God who gave them. Ano? Para palagi natin na-enjoy yung mga blessings na binibigay sa atin ng Lord, huwag natin kakalimutan sa Lord. Ano? Yung pera, yung success, yung abilities, yung mga possessions natin, yung mga opportunities, pwede pong maging object ng pride. Pwedeng maging yabang po natin. Ano? Pero kailangan po natin ma-recognize, kaya tayo na-bless kasi mabuti si Lord sa life natin. Di ba yung pinata natin? God, you're so good. Ano? Kaya ako may work. Kaya ako na-promote, kaya ako na-impresan, kaya ako nagkaroon ng bagong work. Kasi God has been so good to me. Binbless ako ng Lord. Kaya ako nagkaroon ng bagong kliyente, kaya ako may business because God has been so good to me. Ano? Lagi namin sinasabi sa Lord, Lord, yung ano man yung meron ako, galing ko sa iyo at para ko sa iyo. Gusto ko itong gamitin sa paraan na magbibigay sa iyo ng glory, ng honor, makakapag-please sa iyo. Napapa natin? No? Third point po natin, kaya tabi na bless ng Lord to refresh others. Ano? Refresh others. Proverbs chapter 11 verse 24-25, sabi ko dyan, one person gives freely, yet gains even more. Ano? Isang tao daw, malayo siya nagbibigay, ano? Mas marami siya nag-gain. Pero ba yung principle ng kingdom ng Lord? Marami kang pinapakawalan, marami kang nilalabas, mas marami pumapasok. Ano? Another withholds unduly, but comes to poverty. Ito matadamot, naghihirap. Ano? A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sabi sa tabi mo, refresh others. Refresh others. Ano? So nagpapakita po tayo ng genuine concern kapag tayo po ay nagre-refresh ng ibang tao. Ano? Listen po tayo. Manibagan. Yung tulong po na binibigay natin,
ay answer ng Lord sa prayer nila. Ano? Nakuha niya? Minsan, Lord, bakit may mga tao nagpe-pray? Lord, bakit pray ako ng pray para wala pa rin nangyayari? Eh kasi yung inutusan ng Lord, ayaw pang magbigay. Ano? Yung kinakausap ng Lord, nagdadampo pa. Pero pag nagbibigay po tayo, ano? Yung prayer nila, sinasagot ng Lord through us. Nakuha po ninyo yan? Hello? Ano? Nararamdaman nila yung comfort ng Lord, nararamdaman nila yung love ng Lord, nararamdaman nila yung concern ng Lord, kasi nagpapagamit tayo sa Lord para tulungan sila, para i-bless sila. Okay po? Eh, pag ko po sinasabi na kumonsintihin natin yung mga taong tamad. Hello? Kasi may mga tao na ayaw magtrabaho, hingi lang ng hingi. Ano? May mga taong irresponsable. Na lagi lang na lang nasa isip, pagka kailangan ako, meron naman ako malalapitan, meron ako mautangan. Hindi ko ganun yung tinutulungan na tulungan natin yung mga ganitong klaseng tao. Ano? Ang tulungan natin, ito pang nangangailangan. Ano? Kasi po, babalik tayo sa unang point natin, kailangan marunong tayo mag-manage. Ano? Meron talagang mga tao na minsan po kailangan mong tanggihan. Hello? Ano? Kasi, nakailang tulong ka na, hindi pa rin nila inaayos yung buhay nila. Nakukuha pa natin. Ano? So, hindi lahat ng tao tutulungan. Tutulungan na natin, ito itong nangangailangan. Kasi meron talaga mga taong totoong nangangailangan. Yung alam mo yun, yung masipag naman, responsable naman, tapos bigla natanggal sa trabaho, nagkasakit yung asawa, namatayan, sabay-sabay lahat nangyari. Ano? Yung mga ganang tao, yung kailangan mo talagang tulungan. Diba? Ano? Ito na yung mga tao talagang iiyak talaga sa Lord. Kasi talagang binagsakan ng mundo. Ano? Pero may mga tao na pahiga-higa lang, panood ng TV lang, pa-cellphone lang, tapos pagka, pahingi kong pera, pahingi, patulong. Huwag niyo po tutulungan yung gano'n kasi kinukonsinti natin yung maling kaisipan nila sa maling lifestyle nila. Maliwanag po ba? Yes. Ano? Acts chapter 20. Ano? Acts chapter 20 verse 35, sabi mo dyan, in everything I did, I showed you by this kind of hard work, we must help the weak. Sabihin mo sa tabi, help the weak. Help the weak. No? Remembering the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. No? Mas pinagpala yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Ano? So, mag-work hard daw tayo, ano? To help the weak. Ano? Hindi po, yung sabihin po niyan, mga kapatid, yung blessing po, hindi na nanatili sa atin yung blessing. Kaya tayo blessed to be a blessing to other people. Can you say amen? Amen. Ano? Yung blessing po, hindi kailangan malaki. Minsan, simpleng ulam lang. Magkabot ka lang ng simpleng ulam. Pero bigyan mo lang ng fishbowl. Diba? Bigyan mo lang ng noodles, pancit canton, or encouragement. Ano? Minsan, yung mga lumamang damit, pwede mo ipamigay. Ano? Hindi mo naman ginagamit talaga. Pero yung huwag naman yung butas-butas. Gulit-gulit. Ano? Yung maayos pa. Di ba? Papamigay mo, butas-butas na. Ay, pinapamigay mo, basahan. Ano? Kaya kung meron tayong business, pwede ka magkalok ng trabaho. Diba? So, yung mga ganang bagay po, kung maliliit na bagay lang na pwede natin itulong, blessing na po yun. Ano? You may not be able to change the whole world, but you can change someone's world. Ano? Hindi mo na po natin kayang baguhin ang buong mundo, pero yung buhay ng isang tao, yung mundo niya, pwede natin tulungan. Kasi amen? Amen. Ano? Hindi po, ang tanong po, hindi yung gano'ng kalaki yung meron ako, kundi ano yung meron ka, ano yung binigay sa'yo ng Lord, na pwede mong gamitin to bless other people. Hello? Ano? So yung blessing po, kung mag-stop sa atin, pag-flow sa ano, yung mga blessings na po. Kaya tayo binabless ng Lord, to be a blessing to
other people. Ano? The number 4 po, reveal our hearts. Ano? Yung mga blessing, binibless tayo ng Lord para i-reveal yung puso natin. Ano pa laman ng puso natin? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Ano? Kung nasan yung kayamanan mo, nandun din yung puso. Nakuha ba natin? Ano? Ibig sabihin nga, ano yung madalas mong bilhin? Nandun yung puso mo. Ano yung meron ka lagi sa bahay mo? Nandun yung puso mo. Sino po yung bili ng gamit sa bahay? Diba? Nandun yung heart mo. Sino yung bili ng gadget? Diba? Or bili ng damit, ng sapatos? Diba? Nandun yung heart mo. Kasi yun yung treasure mo eh. Diba? Iba-iba po tayo ng gusto, no? Ako hindi po ako mahilig bumili ng damit. Hindi ko po, pero gadget din ang gusto kong binibili. Ano? Mahilig ako sa gadget. Di baling sila-sila yung mga gamit sa bahay, pero gusto ko yung gadget, maayos. Kasi nga, yung heart ko nandun. Nakabali niya? Pero merong iba, ang gustong bilhin, damit. No? Basta pag nabasa na punta sa mall, may nakita, uy, nakasale. Adi, sino kaya yun? Bilang isa. Diba? Gusto bumili ng damit, sapatos. So yung ano po, yung blessings, nire-reveal yung puso natin. Ano? So, kailangan po natin maging honest sa sarili po natin. Ano? Ano po ang nararamdaman natin kapag nagbibigay tayo? Ano? Nagsisisi ba tayo pag may binigay tayo sa Lord? Or may binigay tayo sa ibang tao? Dati po ako gano'n, nung medyo bata-bata pa ako, syempre estudyante pa lang. Nagbigay ako sa Lord ng malaking amount. Tapos, nagsisisi ako, paano dapat hindi ko binigay sa Lord? Dapat hindi ko binigay sa church. Kasi nire-reveal yung heart natin. And marami po mga tao na-open pag pinag-uusapan yung finances. Especially po yung mga tao sa church. So dapat nasa church tayo, dapat pinag-uusapan natin Bible, dapat pinag-uusapan natin spiritual. Bakit pera pinag-uusapan? May mga tao na open pag pera pinag-uusapan. Kasi po, nire-reveal yung heart. Sa pantay nagre-respond, pantay nagbibigay, mas pag bine-bless tayo ng Lord, mas nagiging generous pa tayo, or mas nagiging selfish tayo. Pag bine-bless tayo ng Lord, mas nagiging mapagpasalamat pa tayo, or mas nagiging entitled tayo. Pag bine-bless ka ng Lord, mas nagiging dependent ba tayo sa Lord, or mas nagiging dependent tayo sa pera? Ano? Sino sa inyo magagalit sa Lord pag nawala ng trabaho? I-reveal po talaga lang yung ating puso. Kung nasan yung puso natin. Hello? Kasi pwede mo namang isipin na kahit kung wala ka ng trabaho, bibigyan ako ng Lord ng kapalit. Hindi ko kailangan magalit sa Lord. Of course, syempre, normal, malulungkot ka, maiinis ka, lalo dun sa nagtanggal sa trabaho, mahihinis ka, normal po yun. Pero ang mindset mo pa rin, babalik ka pa rin agad sa mindset na si Lord yung bahala sa akin, hindi ako pababayaan. Hindi natin kailangan magalit sa Lord. Amen po? Prosperity can reveal the heart just as clearly as poverty can. So, nire-reveal po ng pera yung puso natin. Yung blessings po, hindi po niya binabago yung puso natin, nire-reveal po yung ating puso. Isipin natin, ito, dati kung walang-wala, mabait, madaling kausap, nung nagkapera na, ang yabang na. Hindi po siya yumabang nung nagkapera siya. Mayabang na siya talaga. Na-reveal lang nung nagkapera siya.
Nakuha natin. Madami na yung madamot. Mas lalong lang nakita yung damot niya nung yumaman siya. Nagkapera niya. No? Nire-reveal po din yung pera. Ay, nire-reveal lang yung puso. Ano? Yung nagkapera, mas lalo pang naging giver, mas lalo pang naging mapagbigay, mas lalo pang naging matulungin, mas lalo pang humaharap sa mga tao. Dati na siyang ganun. Nire-reveal lang yung puso niya. Nakuha po natin. Yes. Ano? Pwede konti lang yung meron ka, pero generous ka. Pwede ka namang maraming meron ka, pero greedy ka, madami ka. Ano? Sa tanong mo, hindi ikaw yun. Ikaw yun. No? And last point po natin for this morning is love God. Sa tanong mo, love God. No? Kaya pa tayo binabless ng Lord para mas lalo pa natin mahalin si Lord. Can you say amen? Now, 2 Corinthians chapter 8, verse 8. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. So, pinag-usapan po dito yung Macedonian church. Ano? Yung mga believers, mga followers of Jesus sa Macedonia, nagbigay sila. At ang sabi po dyan, as much as they are able, kaya nilang ibigay, and even beyond dun sa kaya nilang ibigay, binigay nila. Ano? Entirely on their own. Sabi ko yan, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Ano? Hindi sila pinilit, actually, baligtad. Sila yung pumipilit at, uy, patanungin na kami, gusto namin tumulong, gusto namin magbigay. Ano? Hindi sila pinipilit, sila ba yung namimilit? Pwede ba kami magbigay? Pwede ba kami tumulong? Ano? Voluntary. Sabi ko, voluntary. Kasi di ba, ang love, kailangan po voluntary. Ano? Hindi pwedeng gawin ni Charles, sasakalin si Vera, ikukulong si Vera, pakasalan mo ako. Ano? Pag hindi mo ako pinakasalan, papatayin kita. Di ba? Pag hindi mo ako pinakasalan, papatayin ko yung mga magulang ko sa mga kapatid mo. Hindi pwede yun, hindi yung love. Aha? Hindi yung love. Ang love voluntary, tatanungin mo lang, will you marry me? Diba? Hintayin mo lang yung sagot, yung yes or no. Pag nag-yes, voluntary yun, hindi pinili. Ano po? Kasi ang love, hindi pinipili. Hello? Hindi po kaya? Kasi Lord, hindi tayo pipilitin ng Lord. Kung gusto mong pumunta sa langit, hindi ka pipilitin ng Lord. Pag ayaw mo pumunta sa langit, hindi ka pipilitin ng Lord. Kaya po, ang tanong, marami po nagtatanong, bakit inaalaw ng Lord yung mga tao na pumunta sa impyerno? Mali po yung tanong na yun. Kasi, yung mga tao, ano ba gusto nila? Diyan po kaya? Kasi hindi sila pipilitin ng Lord na pumunta sa langit. Pupunta ka sa langit, pag gusto mo pumunta sa langit, pag gusto mong sumunod kay God, gusto mong maniwala kay God, gusto mong isuko mo yung buhay mo kay God, ano? Pupunta ka sa langit. Pero pag ayaw mo sa Lord, ano? Wala kayang gawin si Lord. Pupunta ka talaga sa impyerno. Hindi dahil gusto ng Lord, kasi pinili mo yun. Ano? Kasi ganun po yung love. Hindi tayo pwedeng pilitin. Nakuha, di ba? Na hindi pinipilit ang love. So, and they exceeded their expectations. They gave themselves first of all to the Lord. And then, by the will of God also, to us. Ano? Bakit sila nagbigay? Kasi po, ang reason kaya sila nakapagbigay, binigay nila yung buhay nila sa Lord. Nasundan po natin? Ano? Ang isang taong sinuko na yung buhay sa Lord, madaling magbigay. Ano? Lagi mo sinasabi, Lord, lahat ng meron ako galing sa'yo. Ang buhay ko galing sa'yo. Yung blessings na meron ako galing sa'yo, Lord. Lahat ko ito galing sa'yo. Gamitin niyo po for your purpose. Ano? Kung mawalan ako, kung magbigay ako, alam ko, i-bless mo pa. Ikaw yung magpo-provide, ikaw yung magbibigay, ikaw yung magpapalit ng lahat ng nawala. Ano? Hindi mo ko iiwan, hindi mo ko papabaya. Ako ba niya? Wala pa kayong makikita ng follower ni Jesus, totoong follower ni Jesus na naglilimos dito sa labas. Totoong nagpa-follow kay Jesus. Sinabi ko yung Bible. Lahat ng follower ni God, hindi kailangan manlimos.
Kasi meron tayong Ama sa langit na mag-iingat sa atin, magkailaga sa atin, magpuprovide sa atin. Can you say amen? When you love the giver more than the gifts, every blessing finds its proper purpose. Pag mas mahal natin yung nagbibigay kaysa doon sa binibigay niya, maliwanag sa atin yung purpose ng binibigay natin. So, ang iniibig po natin, hindi yung blessing. Ang iniibig natin yung blesser. Ang iniibig natin, hindi yung gifts, kundi yung giver. Nakuha pa natin? Sabi sa tabi mo, mahalin mo si Lord. Mahalin lang natin si Lord. Hindi dahil sa mabait siya, hindi dahil sa blessings niya, hindi dahil sa mga binibigyan niya, kundi dahil talagang kaibig-ibig lang si Lord. Can you say amen? Matthew chapter 26, verse 21. Sabi ko dyan, ito po nung si Jesus malapit na itapos sa krus. Last Supper na. Ito na po yung huling hapunan nila. Sabi ni Jesus, as they were eating, He said, "Truly I say to you, one of you will betray me." And they were very sorrowful and began to say to Him one after another, "Is it I, Lord?" Sabi ni Jesus, isa sa inyo, magkakano sa akin. Sabi ng mga disciples, "Ako ba Lord? Ako ba Lord? Ako ba Lord? Ako ba Lord?" Ano tawag nila kay Jesus? Ano tawag nila kay Jesus? Lord. So Matthew 21, verse 21 and 22 po ito. Tingnan niyo po sa verse 25. Judas, who would betray, answered, "Is it I, Rabbi?" Ano tawag niya kay Jesus? Ano niyo po sila kain, ha? Yung 11, ang tawag kay Jesus, Lord. Si Judas, Rabbi lang ang tawag. Sino na yung magkakanulo? Yung tumawag ng Rabbi lang. Nakita niyo ba yan? Sa po magbabasa, di ba? Pag magbabasa po tayo ng Bible, papansinin niyo po yung mga words na ginamit. Kasi may importance yun. Nakita niyo yan? Napansin niyo yan? Yung isa na mag-uudas, Rabbi lang ang tawag. Yung 11, Lord ang tawag. So hindi po, ang principle po yan, hindi lahat ng tumatawag sa Lord, totoong follower. Diba? Napag-aralan natin, on that day, many will say to me, "Lord, Lord, nagpalayas kami ng demonyo, nag-prophesy kami, nagpagaling kami ng mga may sakit." Pero sabi ni Jesus, "I never knew you." Hindi lahat ng tumatawag kay God ng Lord, totoong follower. So yun po yung minsan nakakatungkot. Even sa loob ng church, sa mga Christian churches po, hindi po lahat ng nasa loob ng church, hindi po lahat ng nagsisimba every Sunday, pupunta sa langit. Hindi po kayo? Hindi lahat ng tumatawag at nagpe-pray kay God, hindi lahat ng tumatawag na Lord, totoong follower. Totoong follower lang ang pupunta sa langit. Amen po? Lalo ba yung hindi tumatawag na Lord? Hindi po kaya? So may mga pinag-uusapan, may mga nagtatanong, mga mahilig mag-debate na wala namang sinabi yung Bible. Si Judas po pupunta sa langit o hindi? Tapos nagpakamatay pa, suicide. Pupunta kaya si Judas sa langit o hindi? Pwede ito po yung sagot niyo. Ano ba tawag niyo kay Jesus? Nakuha niyo po ba? So marami pong, ibig sabihin po, mga kapatid, yung blessings na binibigay sa atin ng Lord, binibigyan tayo ng blessings ng Lord para mas lalo pa tayong umibig sa Lord. Para po mas lalo pa tayong maging follower ni Lord. Para mas maging Lord pa talaga siya ng buhay natin. Yung siya yung ina-allow natin si Jesus na pagharian yung life natin. Kasi po marami mga Kristiyano,
nag-church, nagsisimba, nagpe-pray, pero hindi naman sumusunod sa Lord. Na yun po yung nakakalungkot. So tanong po sa atin, nag-a-ask pa tayo ng direction sa Lord. Bago tayo mag-decide, kinukonsulta ba natin si Lord? Hinihintay ba natin yung sasabihin ng Lord bago tayo kumilos? Ano? Sumusunod ba tayo sa instruction ni Lord? No? Madali ba tayong nakakausap at napapasunod ng Lord? Sundan niyo po ba? Ano? Ang pwede lang pong mag-advance ng kingdom ng Lord, yung sumusunod sa Lord. Ano? So, kailangan po, kaya tayong kausapin, kaya tayong pasunurin ng Lord. Yes, amen. Ano po? Kaya tayo po nagkaroon ng maraming mga problema, maraming mga away-away. Kasi po, ang nasusunod minsan sa atin, sarili natin. Nasusunod yung gusto natin, yung iniisip natin, nasusunod yung emotions natin. Ano? Kung tayo po lahat sumusunod sa Lord, ano? Madali pong maayos yung mga relationships. Ano? Pwede tayo, marami tayo nakikita imperfections sa isa't isa. Ano? Pero, yung importante lang sa atin, kahit na imperfect itong kasama ko sa bahay, kahit na imperfect itong kasama ko sa work, kahit na imperfect itong kasama ko sa church, kakausapin ko pa rin siya, sasamahan ko pa rin siya, tutulungan ko pa rin siya kasi sumusunod ako sa Lord. Napapaniyan? Ano? Ang ganda po ng buhay natin kapag lahat tayo sumusunod sa Lord. Yes, nakikita natin yung mga imperfections, mga kamalian ng bawat isa na nakakainis. Di ba? Nakakagalit. Parang gusto mong manapak. Ano? Pero, hindi mo siya sasapakin kasi nga, love mo si Lord. Mamahalin mo pa rin siya kasi love natin si Lord. Gagawin pa rin natin yung tama kasi love natin si Lord. Hindi ba kayo? Hindi tayo nagpiplease ng tao, ng magulang, ng pastor, ang piniplease natin si Lord. Nakalimutan yung punta natin, ano? Kaya po, hindi po pinag-uusapan dito, ano ba yung inuutos sa atin, ano yung pinapagawa sa atin ng tao, ano pinapagawa ng Lord, ano sinasabi ng Lord. Doon po tayo sumunod sa sinasabi ng Lord. Can you say amen? Amen. No? Huwag po kayo sa akin sumunod. Huwag po kayong sumunod sa sinasabi ko at pinuturo ko. Ang sundin po natin, ano sinasabi ng Lord, ano pinuturo ng Lord, ano pinapagawa ng Lord. Amen po? Dapat po natutuwa tayo doon sa mga sumusunod sa Lord. Ano? Minsan kasi po, natutuwa lang tayo sa mga tao kapag ginagawa nila yung gusto natin. Di po kaya? Pero dapat po, kahit na ginagawa niya yung hindi natin gusto, pero yun yung pinapagawa sa kanya ng Lord. Kahit hindi nakakatawa, kahit hindi natin gusto, pero alam natin na pinapagawa yun sa kanya ng Lord, matuwa tayo sa kanya kasi sumusunod siya sa Lord. Sundan niyo po ba? Yes. Ano? Maliwanag po. Yan. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Yung verse na po natin yun, ano? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, si Jesus po ay mayaman. Kasi nasa langit siya, Diyos siya, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Yet, for your sake, He became poor. Ano? Naging mahirap po siya. Ano siya naging mahirap? Napako siya sa krus. At doon sa krus, wala siyang pwedeng gawin. Limited siya. Hindi niya ginamit yung kayamanan niya para iligtas tayo. Hindi niya ginamit yung kayamanan niya para iligtas yung sarili niya. Ano? Nagpabango siya sa krus, binugbog siya, inalibos pa siya, sinugatan siya. Nahirapan siya doon. Kahit inumin, wala siyang mainom. Ano? Hirap na hirap siya, pawis na pawis siya. Tumutuloy yung kanyang dugo, nakabilang siya sa araw. Ganun siya kahirap. Pero He became poor
poor, na naging F tuloy, he became poor for our sakes. Ano? Para sa atin. Bakit daw? So that you, through His poverty, might become rich. Ano? Naghirap si Jesus, naging mahirap si Jesus para yumaman tayo. Kaya say amen. Sabi sa mo, mayaman ka. Bless ka. Ano? Hindi po tayo mahirap. Ang nagpapayaman sa atin si Jesus. Namatay siya sa cross, hindi lang po para ligtas tayo sa kasalanan, hindi lang tayo po para pumunta sa langit, kundi po dito sa earth, maging mayaman tayo. Kaya say amen. Huwag po tayo masyadong maging spiritual. Ang context po ng 2 Corinthians chapter 8, pag binasa niyo po ito, pinag-uusapan po talaga dito, pera. Basahin niyo po yung 2 Corinthians chapter 8. Pera po yung pinag-uusapan dyan. So, ang context po, pag sinabing rich, rich sa pera. Hello? Yan po yung sinasabi dyan. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka. Mayaman tayo. So, sabi ko po sa inyo, totoong follower ni Jesus, hindi po naglilimos. Hindi kailangan malimos. Kasi papayamanin tayo ng Lord. Pero kailangan po natin ma-develop, good management, ma-develop natin na ino-honor natin si Lord, ilalove natin si Lord, tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Kaya say amen. Hindi po, tayo po tayo lahat. Tayo po yung manalangin. Tayo po ay mas pinagpapala, tayo po ay mas nagiging generous pag maliwanag po sa atin yung purpose kung pa tayo bine-bless ng Lord, kung pa tayo pinapayaman ng Lord. Naka-prayer po natin sa bawat isa, patuloy po na isurrender natin yung life natin kay God, kay Jesus. Hayaan po natin na paghariyan tayo ni Jesus. Na yung plano ni God, yung gusto ni God, yung instruction ni God yung masunod, yung purpose ng Lord yung masunod. Hindi po tayo ang masusunod, hindi yung iniisip natin, hindi yung nararamdaman natin. Hindi, ano sinasabi ni Jesus? Ano instruction ni Jesus? Ano pinapagawa sa atin ng Lord? Matutunan po natin every day, every minute, every hour, inaalaw po natin na si Jesus ang masunod. Dahil siya po yung Lord at owner ng lahat ng meron natin. Sige po, let us pray. Lord, salamat po sa mga blessings na binibigay po ninyo sa amin. Truly, Lord, we are blessed. Lahat po ng meron kami galing sa inyo. Lahat ng blessings sa buhay po namin galing sa inyo. Everything we have, dinideclare po namin this morning, everything we have belongs to you. If we continually declare, Lord, our lives belong to you, our families belong to you, our households belong to you. Gamitin niyo po ang aming buhay, gamitin niyo po yung lahat ng meron kami for your purpose, for your honor, to advance your kingdom. Maramdaman po ng ibang mga tao yung love mo, yung concern mo, yung sagot mo sa kanilang mga prayers through us. And naniniwala kami, Panginoon, habang kami po ay nagiging mabuting stewards, mabuting managers, habang napapagkatiwalaan niyo po kami sa mga maliliit, naniniwala kami, Lord, lalo mo pa kami i-bless, lalo mo pa kami pagkakatiwalaan ng mas malaki, at lalo pa kami magiging mas blessing sa ibang mga tao. Thank you, Lord. We honor you and we love you. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen.